Grabe guys, hindi po ako makapaniwala nito. Meron pong nalulungkot pa ako guys, no? Parang hindi maganda ito, sana ipaabot, ngunit gusto natin. Dapat maging matatag po tayo sa kalagayan po ng ating ex-president. Narito si kaibigan, nais natin na iparating ang kanyang kinakatakutan po sa buhay po ni Tatay Digong, dahil po sa edad ni Tatay may karamdaman po talaga siya na hindi po maganda. Sana po matulungan natin na maipagdasal ito kaibigan. Ano po ba ang inyong nakita sa kalagayan ni Tatay Digong po doon? Ipagdasal po natin guys na sana daw ay makabalik si Tatay na buhay pa dito. Alam po ninyo, sinabi po ng ating kaibigan kahapon na pag kinakabahan ako. Kaibigan, sana po hindi ito mangyayari. Sa bagay, o totoo po yan. Mas maganda po na may paabot daw, kasi po para matatag ang mga tao. Alam natin marami masasaktan kapag si Tatay Digong ay mawala sa mundo natin. Sana, oo, nakita magudi kaibigan, guys, na hindi po talaga maganda ang kalagayan ni Tatay Digong, lalo na mahina ang kanyang pangangatawan, matanda, tapos meron pa siyang hinaharap na kaso, problema. Parang maiiyak po ako dito sa sinasabi ni kaibigan kanina guys. Kaibigan? Oo nga, sabi ng ating kaibigan, kung mawala man si Tatay Digong sa mundo dahil sa kanyang edad, hindi po natin mapipigilan ang buhay ng tao. Lalo na pag nagkaedad ka. Na sana po ay makaupo muna si Ma'am Sara Duterte. Sana din, no? Kahit makaupo si Ma'am Sara ay kasama pa rin nila ang kanilang tatay na si Tatay Digong. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong paalala. Ito po talaga daw ang kanyang kinatatakutan, na masagupa ng mga anak niya yung pinakamalaking problema, yung buhay ng isang tatay, di ba? O yun po ang kinakatakutan po ng ating kaibigan guys. Dahil alam po ninyo, iba po talaga kung ikaw ay nandun sa ibang bansa. Kapag sanay ka dito sa bansa natin, iba ang pagkain, iba po ang klima, tapos hindi ka makalabas ng maayos. Iba po dito kasi parang hindi ka mabuburing. Yun po ang nakapagbigay kay Tatay Digong, yung hindi maganda po sa kanyang pangangatawan, dahil po sasabay po talaga yung boring na buhay doon. Kaibigan? So sa tingin, gusto ko malaman kaibigan, sa tingin po ninyo ngayon, sa kalusugan ni Tatay, okay lang po ba? Okay lang man daw guys, pero mas maayo maging matatag daw, sabi ng ating kaibigan. Parang iba po ang tunog ng ating kaibigan. Ayaw kong magbigay po ng prediction, ayaw ko din magbigay po ng hula ng buhay ng isang tao. Ngunit ang ating kaibigan ay nagpaabot lang na tulungan natin na ipagdasal na sana maka-uwi na si Tatay Digong dito, na malakas pa ang kanyang pangangatawan. Nahadlok si kaibigan tungod sa edad sa Pilipino nga ingana nga edad ay mubo na gyud ang ato ang ginhawa. Kala gyud ang pasabot ni Tatay ani kaibigan. Sa lahat po daw ng mga supporters ng mga Duterte, sana po, no, kung ano man po ang mangyayari, na sana ay maging matatag kayo. Huwag lang tayong gumawa ng kasamaan na para ikakatalo po ng inyong pagsuporta kay Tatay Digong. Suportahan po natin ang mga
sinusuportahan po ng ating ex-president. Kung meron kayong susuportahan po dito sa kabila, go ahead. Oo. Pwede natin suportahan. Basta tingnan po natin ang maigi. Tingnan po natin na sila po ba ang tamang tao na ating iboboto at ilalagay sa Senado. Kaya kaibigan, maraming salamat po sa iyong paalala tungkol po sa kalagayan ng ating ex-president na si Tatay Digong, dahil alam po natin guys kung bakit ito na ginawa ng ating kaibigan ng mga impormasyon para po yung mga supporters ng mga DDS, supporters po ng mga Duterte dito, hindi lang po mabigla at dapat po maging matatag dahil po nasa edad na po si Tatay Digong. Sana umabot pa si Tatay ng mahigit 100, di ba? Masaya tayo dahil po ibig sabihin nito ay ang Panginoon ang nagbigay po ng chance para makapagbago ang isang tao. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong babala. Kahit ako guys, kadalasan makikita natin dito sa mga balita, yung mga edad na yan, nangamatay, yung edad na yan, nagkakasakit. Basta, dapat tandaan ninyo, lalo na pag mayroong makapanood ng mga Duterte, yun po, dapat maging matatag tayo. Maging matatag kayo sa tatay niyo dahil po nasa edad na po siya. At saka sana po maalagaan po ninyo at mabigyan po ng magandang anong tawag dito? Karami itong maayong pagkaatiman na wala pong makadagdag sa kanyang hinaharap ngayon na problema. Dahil po matanda na po talaga si tatay, hindi na pwede na masagupa pa niya yung mga problema na ganyan. Dahil po sa iba nga yung 80 years old kaibigan, kulang na sa pag-iisip. Yun po kapag nagkaedad ka ng 80 years old, parang bata ang pag-iisip mo niyan. Pero ngunit si Tatay Digong dahil po sa kanyang talino, dahil sa kanyang porsigido na kanyang pag-iisip para sa Pilipinas, sobrang tuwid pa rin ang kanyang pananalita. Salamat po sa nagpaabot sa ato. Salamat po, no. Mag-ingat lang po kayo lagi. Ako ay lubos na nagpapasalamat na ipaabot natin ito guys tungkol po sa kalagayan ng ating ex-president dahil matanda na si tatay. Gusto lang po ng ating kaibigan na maging matatag ang mga supporters ng Duterte. Di ba kaibigan? O, kung ano man po ang inyong pagmamahal kay Tatay Digong dahil po sa tanda niya, no, pwede po natin ibigay din po sa kanilang mga anak, lalo na si Sara Duterte. Alam na po ninyo kung sino ang susunod na magiging presidente dito.